and it's worth every penny of taxpayers' money. Kaya muli, thank you, Mr. President. Maraming salamat po on behalf of the people of Manila. We wish you good health. We wish you to be successful in your commitment and fulfilling your duties to our people. And we will continue to support in our own little way. Maraming salamat po, mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Thank you. Maraming salamat po, Mayor Dumagoso. At sa puntong ito, ating inaanyayahan sa entablado ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paggawad ng tseke na nagkakahalagang 15 milyong piso para sa President Corazon C. Aquino General Hospital sa Baseco Compound, Port Area, Manila. At ito ay tatanggapin ni Dr. Naomi La Chica Lipuanan at ni Mayor Dumagoso. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa aking butihing Mayor ng City of Manila, Mayor Isko. Ulit magsibuti tayo. And the honorable members of the House of Representatives who are here with us this morning, Manila Vice Mayor Angela Atienza, Maynila Medical Center Chief OIC, Dr. Grace Padilla, the pamantasan ng lungsod ng Maynila PLN University President Domingo Reyes Jr., fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Alam niyo po, totoo yung sinasabi ni Mayor na nung nagturo ang First Lady dito sa PLM, na siyang nagturo, siya yung naging professor sa Pagkasiya sa inyong law school. Sa dinami-dami, sabi niya, sa dinami-dami ng naturuan ng mga estudyante sa iba't ibang eskwelahan, sabi niya, ang pinaka-magaling at pinaka-masipag na naging estudyante niya ay hindi dito galing sa PLM. Dahil, hindi ko na babanggitin yung mga ibang eskwelahan na naturuan niya. Pero sabi niya, yung mga iba, puro anak mayaman yung mga yun, yung mga school. Dito, ang sisipag daw. At talagang siniseryoso, dinidindin na mabuti ang kanilang pag-aaral. Ay palagay ko, ganun din ang nangyayari dito sa inyong hindi pala medicine, hindi medical school eh. All the skills and all of the necessary training for all healthcare workers ay dadaan dito para nakakagulat na magkakaroon ng 5,000 nalampasan ng gusto yung 300 nung nakaraan. Kaya naman napakasaya ko na makapunta dito sa okasyon na ito. Dahil itong araw na ito, sinagawa natin ang groundbreaking ceremony ng College of Allied Health Sciences Building ng PLM. Ito ay programa ng lokal na pamahalaan na magpapataas ng kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Sa pagtatayo ng College of Allied Health Science Building, mabibigyan ng pagkakataon ang nakakabatang henerasyon na aralin ang mga kursong pang-medisina. Sila po ang mga susunod na haligi ng ating sektor ng pangkalusugan. Sa pagbibigay ng pondo upang maipatayo ang atong pasilidad na ito, layon ng pamahalaan na mabigyan ng oportunidad ang mga estudyante na nangangailangan na makapag-aral sa mahusay na universidad.
Inilulunsan din natin ang bagong science courses dito, kabilang na ang medical technologies at radiology technologies. Higit sa lahat, mahalaga ang programang ito sa paghubog ng mga magagaling na profesional sa larangan ng medisina. Nakakasiguro ako na hububugin ng eskwelahan ito hindi lamang ang kaalaman at karanasan ng ating mga future na doktor, ngunit pati na ang kanilang prinsipyo at ang kanilang karakter. At para sa 16 na top-notch graduate ng health-related courses, hindi ba ninyo naabutan ng bagong gusaling ito at tupad naman ninyo ang inyong pangarap na makapagtapos? Naway magamit ninyo ang inyong natutunan upang maglingkod sa mga pasyente at mapapagaan ang kanilang pinapasa. Kailangan kayo ng ating bansa. Hangad din natin maging halimbawa ang proyektong ito upang magpalawak ang sakop at mapabuti ang kalidad ng edukasyon na ating hinahatid sa ating mga kababayan. Batid natin ang mga pagsubok na hinaharap ng ating mga kababayan. Kulang ang akses sa serbisyong medikal, kulang sa modernong teknolohiya, pasilidad sa mga ospital, kulang mga healthcare center at healthcare worker sa ating mga bayan. Kaya bilang suporta ng pamahalaan, hindi bababa sa 500 bilyong piso ang inilaan natin sa budget ngayon upang maging mas epektibo ang ating health sector. Mahigit 27,000 piso ang nakalaan ngayon para sa Department of Health at para sa PhilHealth. Makakatanggap naman ng higit 13 bilyong pisong budget ang specialty hospitals natin. Ito po mga specialty hospital ay tinutugunan talaga natin dahil nakita natin nung panahon ng COVID, nakita natin na kulang mga specialty hospital andito lamang sa Maynila, andito lang sa Metro Manila. At kaya naman, sabi namin, hindi naman tama yun dahil malayo bang probinsya, yung mga nagkasakit ay dadalhin pa rito. At kung minsan, hindi na umabot. Kaya ang ginagawa po natin ay nagpapatayo tayo, hindi naman kahit hindi buong ospital. Pero meron tayong idadagdag sa mga nandyan na ospital para meron tayong tinatawag na specialty centers. Halos 9 bilyong piso ang nakalaan naman para sa DNP at yung mga sundalo at para sa mga pulis, ang PNP Hospital. At halos 8 bilyong piso ang para sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Para naman sa medical scholarship at tuition fee subsidy ng mga estudyante ng mga state university, naglanding tayo ng higit 1 bilyong piso para tulungan ang ating mga estudyante. Upang maisulong ang medical assistance at zero balance billing program si BJ, halos 1 bilyon at 400 milyong piso ang budget na inilaan natin sa ospital na ito. Lahat ng ito ay inaasahang magpapabuti ng serbisyong medikal at magpapalakas ng ating health sector. Hindi na po natin hahayaang magtiis sa sakit ang ating mga kababayan dahil sa kawalan ng pagtustos at pagpagamot. Hindi natin hahayaang nahihirapan ang mga pamilya sa mga probinsya dahil sa layo ng kanilang lalakbayin para makarating sa ospital. Patuloy po natin gagawing prioridad ang kaligtasan, kalusugan at kaginhawaan ng ating mga kababayan. Ngunit, magagawa lang natin ito kung patuloy tayong nagtutulungan. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan ng ating pamahalaan sa LGUs upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Katulad kanina, bilang suporta ng national government sa Baseco Hospital, nag-abot kami ng 15 milyong piso. Umaasa kami magagamit ito sa pagpaganda pa ng ospital. At nabanggit sa akin ni John May, sabi niya, ito yung katumbas nito ay 1 year supply ng mga gamot. So at the very least, 1 year tayo hindi na nag-aalala sa supply ng gamot.
Bibisitahin din natin mga hospital. Eto, nandito tayo sa Hospital ng Manila Medical Center. Noong nakaraang Setyembre, naitala ng OMNC ang pinakamaraming first patient encounter o bilang ng mga pasyente unang nakapagkonsulta sa ilalim ng ating YAKAP program. Congratulations! Patuloy ito. Patuloy tayo magtatrabaho at ito ay patunay na malayo ang naaabot ng ating serbisyo. Kung mayroong koordinasyon, ang pambansang pamahalaan, ang LGU, iba't ibang ahensya ng mga gobyerno, mga NGO, at siyempre, ang taong bayan. Nananawagan ako sa ating mga kababayan. Samantalahin ninyo ang mga programang ito upang mapangalagaan ang inyong mga sarili. Bukas po ang mga serbisyong ito para sa lahat, lalo na sa higit na nangangailangan. Dahil ang kalusugan ninyo patuloy nating tututukan. Sama-sama po natin itaguyod ang isang bagong Pilipinas kung saan ang bawat isa ay kayang mamuhay na may seguridad, magtagumpay sa kanilang layunin at makatulong sa pagpaunlad ng ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon, tinatawagan po natin si Mayor Dumagoso upang tanggapin ang tulong pinansyal para sa pamantasan ng lungsod ng Maynila College of Allied Health Sciences mula sa ating mahal na Pangulo. Muli, maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating hinihiling sa mahal na Pangulo na manatili sa entablado para sa isang photo opportunity. Tinatawagan po natin ang lahat ng pamantasan ng lungsod ng Maynila